Kaya sa relationship niya, ang pipiliin niyang lalaki, hindi gwapo, hindi matangkad, kundi yung lalaki na pwedeng mapasunod niya. Kumbaga wala kang touch ng masculinity, kumbaga wala kang touch ng aggression, kumbaga gusto mong isuppress lahat para lang maging nice ka pagdating sa relationship nyo. Kasi yung mga nice guys, consistent talaga. Yung mga nice guys, gusto talaga ng relationship. Regardless kung hindi man ganun kataas ang kanyang atraksyon, basta ang mahalaga, makasurvive siya sa lalaking pipiliin niya. Hey! What's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, magandang umaga sa inyong lahat. Ayun, sabi ko nga kagabi, di ba pag-uusapan natin yung about kay Apple David na isang courtside host ba to mga ropa? Tama ba? So yun, si Apple David may jowa na 18 years old at maraming nagko-question sa kanya. Bakit niya pinatulan ng isang 18 years old na lalaki? Because she's already, 33 ba? 34? Kung di ako nagkakamali, 33. So, ang gap nila is 16 years old, mga ropa, or 15 years old. Ang laki, di ba? Marami nagka-question. Kasi, bakit nga naman? Kasi iba, tumataas ang kilay, di ba? Lalo na yung mga walang karelasyon. Okay, mga ropa, ganito. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang mga kababaihan, pag nasa prime age, ay laging naghahanap ng genuine love and relationship. Ulitin ko. Pag ang babae nasa prime age, ay naghahanap ng genuine love and relationship. Pero, sinasabi rin natin na pag ang babae lumampas na sa kanyang prime age or nasa 27, 28, 29, dito na nagbabago ang kanilang pananaw sa buhay. Okay? Pwedeng hindi na nila hinahanap yung genuine relationship or hindi na nila priority yung hinahanap yung relationship or yung love sa isang lalaki. Ang hinahanap na nila ay yung lalaki na pwedeng magpataguyod sa kanya. Kaya nga, women always say na ang lalaki dapat consistent. Huwag kayong pipili ng lalaking hindi consistent. Ano ba ibig sabihin nila sa pagiging consistent ng lalaki? Ito yung hindi na pwede yung ginagawa niya during her prime age. Bawal na yun. Ayaw niya na nun. Kasi this time, kinakabahan na sila. Kasi mataas na ang anxiety nila or yung tsansa na baka nagsasayang lang sila ng oras dun sa lalaki na pinili nila. At yun ang pinakakinatatakot nila. Kaya madalas, ang babae, mabilis mag-let go, especially pag nasa ganitong age na. Ulitin ko mga ropa, ito yung mga babae na alam na nila pag nagsasayang na lang sila ng oras or ayaw nilang masayang ang kanilang oras. Dahil ang babae, merong biological clock. Kahit napilit nilang dinideny na hindi naman daw nagmamatter or okay lang naman daw yun. Pero ang totoo, nagmamatter yun at ayaw nilang tanggapin na nagmamatter yun. Dahil hardwired yun sa kanila. Okay? Na makahanap ng lalaki na magtataguyod sa kanila at talagang susuportahan sila o yung lalaki na talagang makakasama nila ng panghabang buhay. Pero dahil sa panahon ngayon na mataas ang feminism, they are conditioned na hindi na nila kailangan ng lalaki sa buhay nila at dun sila nagkakamali. Gets? Balik tayo doon sa kwento natin. Ulitin ko, pag ang babae nasa 30 na, gusto na nila ng lalaki na talagang tutuluyan na sila. Ganyan ang mga babae, mga ropa. Kaya nga, it's easy for them to say na, girls, huwag kayong pipili ng mga lalaki na inconsistent, yung biglang mawawala, tapos biglang babalik, yung mga nagpo-push and pull. Pero ang totoo, psychologically, gustong-gusto nila yon. Pero ang problema, gumagana na nga ang kanilang survival instinct. So, ibig sabihin, naka-survival mode na sila. So, pag ang babae naka-survival mode, ibig sabihin, wala na siyang pake kung gaano ka kagwapo, kung gaano ka katangkad. Ang kailangan niya, yung lalaki na tutuluyan siya. Dahil, 30 na siya. Especially, kung lampas ka pa ng 35 na dalaga. Gets? Kaya nga nagkakaroon ng chance ang mga nice guy sa mga babaeng 35 or 30 na. Kasi nga,
Dito, nakikita ng mga babae na mas dapat niyang ma-appreciate yung mga nice guys. Kasi yung mga nice guys, consistent talaga. Yung mga nice guys, gusto talaga ng relationship. Regardless kung hindi man ganun kataas ang kanyang atraksyon, basta ang mahalaga, makasurvive siya sa lalaking pipiliin niya. Gets? Balik tayo kay Apple David. So si Apple David, mga ropa, pinili ang 18 years old. Siguro kung ako yung tatay ng 18 years old, I don't mind, di ba? Sige, okay lang yan. That's your first heartbreak if ever, di ba? Susuportahan ko lang siya sa relationship nila. Pero syempre, may question ako sa kanya. Are you sure sa ginagawa mo bang ganyan? Are you sure na kaya mong pagpatuloy yan? She's already 33. Ikaw 18 ka pa lang. 7 years from now, she's already 40 and you are 25. At marami ka pang pwedeng makilala, iyo. Ngayon, kung hindi ka sigurado dyan, ako na nagsasabi sa'yo na wag mo nang paasahin yung babae na yan. Pero, kung tutuluyan mo, make sure na hawak mo ang bayag mo. Like I said, ang babae na nasa 30 naghahanap ng lalaki na magtataguyod sa kanya. So, it's obvious naman, di ba, na wala na siya sa prime age. At ang babae, ulitin ko, gusto ng consistency. So, pag ang babae gusto ng consistency, so gusto niya certainty. So, pag sinabing certainty, ibig sabihin, hanggat maaari, gusto niya may control siya. So, mga ropa, nakikita nyo na ba kung saan ako papunta? So, etong babae na to, it's obvious na nasa survival mode na. And it's obvious na pwedeng yung mga lalaking gusto niya, hindi na siya ganun kagusto talaga. Or pwedeng yung mga kaedad niya or mas matanda sa kanya, hindi na siya pipiliin pa. Maybe, eto na, ginising na siya ng kanyang instinct na kailangan mo nang maghanap ng lalaki na pwede mong makasama. Pero syempre, kahit alam niya na mali, dahil 18 years old pa lang yung lalaki, pero yung emotional connection ang pinakamahalaga para sa kanya. Gets? Kaya huwag kayong magtaka kung di man sila magkatuluyan dalawa. Dahil alam natin na alam niya yon dahil matanda na siya. Pero ang pinaka-importante dito is yung emotional connection na nararamdaman niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga ropa, yung pera, yung tangkad, yung gwapo, oo, mahalaga yan sa umpisa. Pero at the end of the fucking day, walang magmamatter kundi yung nararamdaman nila. Gets? So wala siyang pake. Kahit 18 years old yung lalaki, basta ang mahalaga, merong lalaki sa tabi niya. Gets? Ito ba, mga ropa? Sino sa inyo ang mga lalaki na may girlfriend pero hindi nakakabembang? Yung mga lalaki na mga madalang makabembang. Yung binibigay mo pa rin yung provision at protection pero hindi ka pa rin makabembang or napakadalang makabembang o yung masasabi natin na dry yung buhay mo or yung sex life mo pagdating sa kanya. Eto, lagi nyo tatandaan, i-clip nyo to. Pag ang babae hino-hold ang sex most of the fucking time, wala ka sa romantic relationship. Ulitin ko, pag ang babae hino-hold ang sex sa relationship nyo, kahit mag-asawa man kayo o mag-boyfriend, wala ka sa romantic relationship. Ha? Ano yung sublado mo ito? Nasaan ako? Anong relationship meron kami? Meron kang relationship, pero hindi romantic relationship. Alam mo kung anong meron relationship ka? Mother and child relationship. What? Yes! You hear me right? You hear me right, mga ropa? You don't have fucking romantic relationship. You have a mother and child relationship. What the fuck? Okay, explain ko. Ganito, mga ropa. Yung mga lalaki na hindi nakakakuha ng sex, yung mga lalaki na ginagamit na leverage ng girlfriend nila o ang asawa nila yung sex, ang nangyayari, nagiging needy ka. So, tandaan nyo, kailangan ng lalaki yon. Pero pag hindi binibigay ng iyong kapareha, nagiging needy ka. So ano mangyayari? Pwedeng maging dependent ka sa kanya. At pag dumepende ka sa kanya, dyan na mag-i-start ang kalbaryo mo, ropa. Ha? Paano mag-i-start yung kalbaryo ko, ropa? Dito ka na magpapa-under. Dito na gagawin mo lahat. Dito na ito-tolerate mo lahat ng kabullshitan niya. Makakuha mo lang yung sex niya. Same thing sa nanay mo na nagbububunga nga araw-araw na kung ano-anong sinasabing pangaral sa'yo. Basta sumunod ka lang sa kanya. So, ang relationship nyo, nagiging mother and child relationship. Dahil
Dahil dito, pwede ka nang bungangaan ng girlfriend mo or ng asawa mo. Dahil dito, pwedeng hindi mo na makuha yung sex na gusto mo. Kaya uulitin ko mga ropa. Kung tingin nyo, good boy kayo, nice guy kayo, at hindi nyo nakukuha yung sex dahil maginoo kayo, at naiintindihan nyo sila, no. The truth is, wala ka sa romantic relationship. Nasa mother and child relationship ka. Kumbaga, yung girlfriend mo, tumayong magulang mo para sa'yo. Hindi dahil ganun siya pagdating sa relationship, kundi dahil inalaw mo na maging ganun siya. Sa umpisa, subok-subok lang hanggang sa nakasanayan niya at hanggang bumaliktad ka na kasi tanga ka. Gets? Kumbaga wala kang touch ng masculinity. Kumbaga wala kang touch ng aggression. Kumbaga gusto mong isuppress lahat para lang maging nice ka pagdating sa relationship nyo. Which is maling-mali. You know why? Kasi hindi yun ang totoong lalaki, yung nagsusuppress ng kanyang aggression. Kailangan mong ibuhos kung ano man ang nanalalaytay sa dugo mo sa ibang bagay. Kaya nga sinasabi nila na dapat may sports ka or may hobbies ka na pwede mong pagtuunan ng lakas mo or ng energy mo. Yung energy mo nandyan yan na pag hindi mo ginamit, mawawala yan. At ang tendency, makukondisyon ka sa mga bagay ng gusto ng iba. Gets mga ropa? Uulitin ko. Yung mga ganitong babae, gusto ay certainty. So since gusto nila ng certainty, gusto nila ng consistency. Kaya hindi na uubra yung pagiging fuckboy mo sa mga ganitong edad. Ang gusto na nila, yung nakokontrol nila o yung gusto nila or pipiliin nila, yung mga lalaking may leverage sila. Gets mga ropa? Women are evolved to survive. They want to fucking survive. Okay? Kahit sa anong larangan. Gets? Kaya sa relationship niya, ang pipiliin niyang lalaki, hindi gwapo, hindi matangkad, kundi yung lalaki na pwedeng mapasunod niya. Gets? She's already 30. Hindi na uubra yung looks mo. Ang tanging uubra na lang sa kanya or ang bibigyan niya ng chance is yung mga lalaki na magpapa-under sa kanya. Which is, eto yung maling-mali sa atin mga ropa, na patuloy pa rin natin ginagawa. Ma-please lang natin ang babae. Di ba? Gusto natin sila mapasaya. Pero anong cost nun? Nagiging tanga ka or nawawala yung leadership mo bilang lalaki pagdating sa relationship yung dalawa. Gets? So, anong takeaway natin dito mga ropa? Huwag na kayo magjowa ng mga trentahin. Ako nagsasabi sa inyo, pwedeng sumakit lang ang ulo nyo. Dahil itong mga babae na to, sarado na ang pag-iisip. Ang tanging pinakagusto lang nila is yung mga lalaki na pwede nilang makontrol or yung pwede nilang masabi na may control sila. Dahil itong mga babae na to, gagawin ng lahat, matali ka lang niya. Believe me, ropa. Dahil yung mga ganitong babae, ang gusto na lang nila is yung mga lalaki na masasabi nila na pinili sila. Pero ang totoo, kontrolado nila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.